Sa isang sulok sa isang masikip na squatter area, makikita ang isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Sa loob ng bahay na ito, doon nakatira si Luis Valdez, isang 19 na anyos na binata, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Ana. Simulat sa pool ay batid na ni Luis ang kahirapan ng buhay. Pinalaki kasi silang magkakapatid ng kanilang lola matapos silang iwanan ng kanilang mga magulang. Hindi na muling nagpakita ang kanilang nanay at tatay mula nang sila'y iniwan. Kaya't si Lola Esther ang nagsilbing magulang at tagapangalaga ni na Luis at Ana. Noong si Luis ay 16 na taong gulang, isang trahedyang dumating sa kanilang buhay. Pumanaw si Lola Esther dahil sa matinding karamdaman. Walang ibang mag-aalaga sa kanila, kaya't napilitang huminto si Luis sa pag-aaral upang makapagtrabaho at mabuhay ang kanilang pamilya. Kahit masakit ang mawala ng nag-iisang taong nag-alaga sa kanila, alam ni Luis na kailangan niyang maging matatag para kay Ana. "Kuya, kailangan mo pa bang magtrabaho ngayon?" tanong ni Ana habang sila'y kumakain ng hapunan na binubuo lamang ng tuyo at kanin. "Oo, Ana, alam mo naman na kailangan natin ng pera para sa pang-araw-araw. Kailangan ko ring makapag-ipon para sa pag-aaral mo." Sagot ni Luis habang pinipilit ng umiti upang hindi makita ni Ana ang bigat ng kanyang kalooban. Marami nang napapasukan na trabaho si Luis simula nang mamatay si Lola Esther. Nagtatrabaho siya bilang kargador sa palengke tuwing umaga at minsan ay nagiging parker din sa isang parking lot tuwing hapon. Sa gabi, pumapasok siya bilang tagalinis ng isang maliit na tindahan. Hindi madali ang lahat ng ito para kay Luis, ngunit nagpatuloy siya sa pagsisikap dahil alam niyang kailangan niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang kapatid. Isang araw habang naglilinis sa tindahan, may narinig siyang usapan tungkol sa mga bakanteng posisyon sa isang malaking mall. Agad niyang kinuha ang impormasyon at nagpa siyang subukan ang kanyang kapalaran. "Kuya, ano yan?" tanong ni Ana nang makita ang papel na may nakasulat na impormasyon tungkol sa mga bakanteng posisyon. May nakita kasi akong bakanteng posisyon sa mall. Susubukan ko lang, baka sakaling makuha ako. Mas malaki ang sweldo, Ana." Sagot ni Luis habang pinapakita ang ngiti ng pag-asa sa muka. Pagdating ng umaga, maaga siyang nagising at nagbihis ng kanyang pinakamaayos na damit. Kinuha niya ang kanyang mga dokumento at agad na nagtungo sa mall. Pagdating niya sa opisina ng HR, nakakita siya ng maraming tao na nag-a-apply din sa iba't ibang posisyon. Hindi siya nagpadaig sa kaba at naghintay ng kanyang turn. "Mr. Luis Valdez?" tawag ng receptionist. Tumayo si Luis at lumapit sa mesa. "Magandang umaga po. Ako nga po pala si Luis Valdez. Nag-a-apply po ako bilang clerk." Magalang niyang wika. "Okay, Mr. Valdez, kumusta ang naging karanasan mo sa trabaho?" tanong ng HR manager na si Miss Santos. Marami na po akong napasukan na trabaho. Mula sa pagiging kargador hanggang sa pagiging tagalinis po. Hindi man po related sa pagiging clerk pero handa po akong matuto at ibigay ang aking makakaya." Buong tiwala na sagot ni Luis. Ilang katanungan pa ang tinanong ng HR manager kay Luis. Sinagot niya ang mga ito ng maayos at puno ng determinasyon. Nakikita sa kanyang mga mata ang dedikasyon at pagmamahal sa kapatid. "Luis, mukhang desidido ka at mabilis kang matuto. Tanggap ka na bilang clerk sa grocery store ng mall. Mag-training ka na bukas," sabi ni Miss Santos. Nagdingning ang mga mata ni Luis sa tuwa. "Maraming salamat po. Pangako po hindi po kayo magsisisi sa pagkuha sa akin," sagot niya ng puno ng galak. Pag-uwi ni Luis, agad niyang ibinalita kay Ana ang magandang balita. "Ana, natanggap ko sa mall. May trabaho na ako na maayos." Masayang sambit ni Luis habang yakap-yakap ang kapatid. "Naku kuya, ang saya-saya naman. Salamat sa Diyos," tugon ni Ana na halos mapaluha sa tuwa. Kinabukasan, maagang pumasok si Luis sa kanyang unang araw ng training. Tinuruan siya kung paano mag-handle ng cash register at kung paano makitungo sa mga customer. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, mabilis niyang natutunan ng mga proseso. Nakita ng kanyang mga kasama ang dedikasyon ni Luis at unti-unti silang napalapit sa kanya. "Luis, ang bilis mong matuto ha. Mukhang magiging magaling kang clerk," bati ng isa niyang kasamahan na si Carla. "Salamat, Carla. Kailangan ko kasi talagang magsipag para kay Ana sa kapatid ko," sagot ni Luis habang tinitiyak na maayos ang kanyang trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging magaling si Luis sa kanyang trabaho. Naging maayos ang kanyang performance at madalas siyang purihin ng kanyang mga supervisor. Hindi nagtagal,
kinilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na clerk sa kanilang tindahan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Luis, nandoon pa rin ang pangarap niyang makapag-aral at magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanila ni Ana. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga responsibilidad sa bahay at patuloy siyang nag-iipon para sa kinabukasan ng kanyang kapatid. Kuya, salamat talaga sa lahat ng sakripisyo mo. Pangako mag-aaral ako ng mabuti para matulungan kita. Sambit ni Ana isang gabi habang sila'y naghahapunan. Ano ka ba? Walang anuman yun, Ana. Basta't lagi mong tandaan na kahit anong pangarap, kakayanin natin. Magkasama tayo sa lahat ng laban, di ba? Sagot ni Luis habang tinitignan ng kapatid na puno ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pagsusumikap ni Luis sa kanyang trabaho. Subalit sa kasamaan, ang pagiging masipag ni Luis ang siyang naging dahilan para marami sa kanyang mga katrabaho ang umasa na sa kanya. Ang mga ayaw gawin ng mga ito na trabaho, kagaya ng pagtatapon ng basura, pagmamap matapos ang trabaho, at iba pa ay madalas inaasa nila sa binata. Oy Luis, pwede mo ikaw na magtapon ng basura? May kailangan lang akong tapusin. Palusot ni Mark, isa sa mga katrabaho niya. Oo, sige na nga, ako na bahala. Tugon ni Luis habang pinipilit ngumiti. Kahit nakashare lamang ang trabaho ni Luis, ginagawa niya pa rin ang mga ito dahil alam niyang posibleng siya ang mapapagalitan kung sakaling hindi niya ito magawa at magsumbong ang kanyang mga katrabaho na siya ang inatasan nila nito. Hindi na nga mabilang ang beses na nagtapos siya ng shift na masakit ang kanyang katawan dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Pagdating ng gabi ay madalas pagod na pagod si Luis sa kanilang bahay. Tulog na si Ana kapag umuwi siya kaya tahimik siyang papasok at uupo sa isang sulok upang magpahinga. Isang gabi pag-uwi ni Luis mula sa trabaho, naabutan niyang umiiyak si Ana sa gilid ng kanilang maliit na sala. Ana, bakit umiiyak? Agad na tanong ni Luis habang niyayakap ang kapatid. Kuya, pinagsabihan ako ng kinakabitan natin ng kuryente. Hindi pa daw kasi tayo nakakapagbayad ng bill ngayong buwan. Sagot ni Ana sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Huminga ng malalim si Luis. Pinipilit na kontrolin ang kanyang galit at pangamba. Pasensya ka na, Ana. Ako nang bahala rito. Bukas pupuntahan ko siya para makipag-usap. Kinabukasan maagang pumasok si Luis sa trabaho. Ngunit pagkatapos ng kanyang shift, agad niyang pinuntahan ang bahay ng kinakabitan nila ng kuryente. Sa harap ng pinto, kinatok niya ito ng marahan. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Luis. Pasensya na po talaga kung hindi po kami nakakapagbayad ng bill ngayong buwan. Pero ito na po ang bayad. Sabi ni Luis habang inaabot ang pera. Sa susunod siguraduhin mo na hindi na mauulit ito. Ayokong pinapagalitan ko ang kapatid mo. Mariing sagot ng lalaki. Opo, pasensya na po talaga. Kung meron pa po kayong kailangan, sa akin na lang po kayo magsabi, huwag niyo na pong idabay si Ana. Pakiusap ni Luis. Bumalik si Luis sa kanilang bahay na may kaunting ginhawa sa dibdib. Alam niyang nagawa niya ang tama para sa kanyang kapatid. Kahit pa ito'y nagdagdag sa bigat ng kanyang mga responsibilidad. Pag-uwi niya, agad niyang kinausap si Ana. Ana, huwag ka na mag-alala, ayos na. Hindi na sila magagalit sa iyo. Ako na ang bahala sa lahat. Wika ni Luis habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Salamat kuya, pasensya ka na. Ako pa ang nagpapadagdag sa problema mo. Sagot ni Ana. Hindi Ana, huwag mong isipin yun. Ang mahalaga ay magkasama tayo at ginagawa natin ng lahat para magtagumpay. Tugon ni Luis na puno ng pagmamahal. Sa bawat araw patuloy na nagsusumikap si Luis. Kahit kaano pa man kabigat ang kanyang mga responsibilidad, nanatili siyang matatag at determinado. Sa kabila ng pagod at hirap, hindi siya susuko para sa kanyang kapatid. Ang bawat sakripisyo niya ay para sa kinabukasan nilang dalawa. Makalipas ang ilang araw na pagtatrabaho ni Luis sa mall, ramdam na niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Bukod sa pagiging cashier, madalas din siyang utusan ng mga katrabaho upang magbuhat ng mabibigat na bagay at gawin ang iba pang mahihirap na trabaho. Dahil dito, naging sobrang pagod ang katawan ni Luis. Isang gabi dahil sa matinding kapaguran ay nalimutan ni Luis magmap sa sahig ng mall. Inutos ito sa kanya ng kanyang katrabaho, si Tony, na nagsabing kailangan nitong umuwi agad dahil sa may emergency sa kanilang bahay. Kinabukasan maagang ipinatawag ni Mr. Gonzales, ang masungit na manager ng kanilang tindahan, si Luis, sa kanyang opisina. Kasama ni Luis si Tony na tila balisa. Luis, Tony, bakit hindi namap ang sahig kagabi? Sino ba yung nakasign dito? Tanong ni Mr. Gonzales na may halong galit sa boses. Sir, si Luis po ang naka-assign.
Mabilis na sagot ni Tony habang nakayuko. Pero Tony, ikaw ang nagutos sa akin na gawin ito dahil may emergency ka sabi mo. Sagot ni Luis na nagtataka sa pagsisinungaling ng kanyang katrabaho. Huwag na kayo magsisiyan. Luis, ikaw pala ang naatasan kagabi, ba't hindi mo ginawa? Ibinigay na pala sa'yo ni Tony yung trabaho kaya't ikaw na ang may responsibilidad dito. Simple na nga lang gagawin mo, hindi mo pa nagawa. Bulyaw ni Mr. Gonzales. Walang nagawa si Luis kundi tanggapin ang galit ng kanilang manager. Pinagalitan siya ng gusto at pinagsabihan na wag na muling magpapabaya sa kanyang trabaho. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, Luis, siguraduhin mong gagawin mo ng tama ang mga utos sa'yo, ha? Dagdag pa ni Mr. Gonzales bago niya sila pinaalis. Matapos lumabas ng opisina ng manager, nilapitan ni Tony si Luis. Sa halip na mag-sorry, may halong inis pa itong nagtanong. Bakit hindi mo kasi ginawa kagabi? Ang dali-dali lang naman ang trabahong yun. Hindi na nga sumagot pa si Luis at ipinagpatuloy na lamang ang kanyang trabaho. Alam niyang wala siyang mapapala kung makikipagtalo pa siya. Habang ginagawa niya ang kanyang mga gawain, narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga katrabaho. Si Tony ay nagkakalat ng balitang sumbongero sa Luis at ipinapaako sa kanyang mga trabaho ng iba. Dahil dito, marami sa kanyang mga katrabahong nagalit at umiwas na sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, Luis, ah. Akala mo kung sino siyang nagmamalinis. Bulong ni Carla kay Jenny habang tinuturo si Luis. Mas mabuti pang layuan na lang natin yan. Baka sa sunod tayo naman isusumbong niyan sa manager. Dagdag pa ni Jenny. Ramdam ni Luis ang pag-iisa at kalungkutan. Naging malamig at malamlam kasi ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa paligid. Sa gitna ng lahat ng pagsubok na kinakaharap ni Luis sa kanyang trabaho, may isang tao na nagiging sandigan niya, si Jasmine. Ang cashier na nasa tabi ng kanyang cash register ay ang tanging kasundo ni Luis sa kanilang tindahan. Isang tanghali habang sila ay sabay na nagla-lunch break, nagsimula silang mag-usap ng mas malalim. Luis, bakit parang laging pagod ka na lang? Tanong ni Jasmine habang kumakain sila ng baon niyang sandwich. Marami kasi akong ginagawa, Jasmine. Bukod sa pagiging cashier, pinapagawa pa sa akin ng mga katrabaho natin yung ibang trabaho nila. Sagot ni Luis habang hinahati ang kanyang tinapay. Ay nako, pareha pala tayo ng karanasan. Working student ako kaya kailangan ko magtrabaho at mag-aral ng sabay. May hirap pero kinakaya. Sabi ni Jasmine na may halong ngiti sa kanyang muka. Oh, working student ka pala? Ang sipag mo naman, paano mo nagawa yun? Tanong ni Luis na puno ng paghanga. Well, wala naman akong choice eh. Single parent ang nanay ko at nag-iisa akong anak. Iniwan kami ng tatay ko noong bata pa ako kaya't kailangan kong tumulong sa kanya. Kwento ni Jasmine na nagpalalim sa kanilang usapan. Nakaka-relate ako dyan. Iniwan din kasi kami ng mga magulang namin at si Lola na lang ang nag-alaga sa amin. Kaso noong 16 ako, namatay si Lola. Kaya ako nang tumayong magulang para sa kapatid kong si Ana. Pagbabahagi ni Luis habang nakatingin sa malayo. Hanga ako sa'yo, Luis. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo para sa kapatid mo, ha? Maswerte ang si Ana na may kuya siyang katulad mo. Sabi ni Jasmine na may halong paggalang sa kanyang boses. Salamat, Jasmine. Kailangan talagang magsikap para sa kanya. Gusto ko siyang mabigyan ng magandang kinabukasan at sana mapagtapos ko siya. Sagot ni Luis na umingiti sa kanyang labi. Mula noon, madalas nang mag-usap sina Luis at Jasmine tuwing lunch break. Naging magkaibigan sila at nagkaroon ng tiwala sa isa't isa. Sa tuwing may mabigat na pinagdadaanan si Luis, si Jasmine ang kanyang nagiging kausap at nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Luis, alam mo, minsan kailangan mo ring magpahinga. Di mo naman dapat akuin ang lahat ng trabaho. Payo ni Jasmine isang beses habang sila'y kumakain. Alam ko, Jasmine, pero parang wala rin naman akong choice. Baka magalit na naman si Sir Gonzales kapag hindi ko nagawa. At masasante pa ako. Kailangan kong gawin ito para sa kapatid ko. Tugon ni Luis na puno ng pangunawa. Naiintindihan kita pero sana alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi rin magiging masaya naman si Ana kung makikita ka niyang sobrang pagod at nahihirapan, di ba? Sabi ni Jasmine habang hinahawakan ang kamay ni Luis. Alam mo, Luis, minsan kailangan mo ring magpahinga at kaunting tulong mula sa iba. Di naman masamang humingi ng tulong, Luis. Dagdag pa ni Jasmine. Sa mga payo ni Jasmine, natutunan ni Luis na pahalagahan ng kanyang kalusugan at hindi akuin ang lahat ng trabaho. Unti-unti niyang natutunan na magpahinga at humingi ng tulong kapag kinakailangan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naging inspirasyon ni Luis ang kanyang kapatid at ang bagong kaibigan na si Jasmine na laging handang makinig at umalalay sa kanya.
Ang pagiging magkasundo ni na Jasmine at Luis ay naging malaking tulong sa kanilang trabaho. Kapag may inuutos kay Luis na magawain sa labas ng kanyang pagiging cashier, agad na pumapalit si Jasmine sa pagbabantay ng cash register. Ganon din naman ang ginagawa ni Luis kapag may kailangang tapusin si Jasmine sa kanyang pag-aaral. Sa kanilang pagtutulungan, mas naging magaan ang kanilang trabaho. Jasmine, baka pwedeng ikaw muna dito sa cash register. Pinapapunta kasi ako ni Mr. Gonzales sa stockroom para mag-ayos ng mga bagong delivery. Sabi ni Luis isang hapon habang abala sila sa tindahan. Sige Luis, ako nang bahala dito. Bilisan mo na lang ha at baka hanapin ka ni Mr. Gonzales. Sagot ni Jasmine habang nginingitian si Luis. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malapit sina Luis at Jasmine. Sa kanilang masayang pagsasamahan, hindi maiwasan ang iba nilang mga katrabaho na mapansin ito. Nagsimula ang mga usap-usapan na magkasintahan sila at hindi nagtagal ay naging paksa sila ng chismis sa kanilang trabaho. Naku, tignan mo yan sila Luis at Jasmine, parang talagang magjowa na no? Bulong ni Carla kay Jenny habang pinapanood ang dalawa. Oo nga, ang landi ng kilos nila parang di naman na sila nahiya. Sagot ni Jenny na may halong inggit sa boses. Ang mga chismis na ito ay mabilis na kumakalat at nakarating sa tenga ni Mr. Gonzales. Kahit nalampas 30 na si Ginoong Gonzales, may lihim siyang pagtingin kay Jasmine. Dahil dito, hindi na ikinagulat ng mga katrabaho ni na Luis nang bigla na lamang siyang pag-inita ng manager. Luis, bakit hindi mo pa natapos ang pag-aayos ng mga produkto sa stockroom? Matagal na kitang pinapapunta dun Bulyaw ni Ginoong Gonzales isang umaga. Pasensya na po sir, inayos ko lang po ang cash register kanina. Tatapusin ko naman na po ngayon. Sagot ni Luis habang pilit na nagiging kalmado. Kailangan mong magmadali, huwag kang tatamad-tamad dyan Patuloy na paggalit ni Mr. Gonzales. Napansin ng mga katrabaho ni Luis na madalas siyang inuutusan at pinapagalitan ni Ginoong Gonzales. Lalo pang nagiging mahigpit ang manager sa kanya na tila ba hinahanap palagi ang kanyang pagkakamali. Grabe si Mr. Gonzales kay Luis. Palagi na lang siyang pinapagalitan no? Sabi ni Tony habang nag-aayos ng mga paninda. Oo nga, pero napapansin mo ba? Kumakalma lang si Mr. Gonzales kapag si Jasmine na ang kausap. Sagot ni Carla. Siguro dahil talaga may gusto si Mr. Gonzales dyan kay Jasmine. Bulong ni Jenny na nagdulot ng katahimikan sa kanilang grupo. Dahil sa galit ni Ginoong Gonzales kay Luis at madalas na pagbibigay sa kanya ng dagdag na trabaho ng kanyang mga katrabaho, sobrang napagod na si Luis. Sa tuwing uuwi siya sa bahay, halos hindi na niya magawang ngumiti o makipag-usap pa kay Ana. Kuya, pahinga ka muna, ako na munang bahala sa mga gawaing bahay. Sabi ni Ana isang gabi habang nakita ang sobrang pagod na mukha ni Luis. Salamat Ana pasensya ka na kung madalas akong wala. Tugon ni Luis habang humihiga sa kanilang maliit na kama. Minsan nga'y kinikilangan pa siyang masahiin ni Ana dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Kuya, masakit ba talaga? Halika, masahiin na muna kita. Sabi ni Ana habang inaayos ang likod ni Luis. Salamat Ana, medyo okay naman na ako. Kailangan ko lang talagang magpahinga siguro. Sabi ni Luis na may halong ngiti sa kanyang labi. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagtutulungan sina Luis at Jasmine sa kanilang trabaho. Hindi sila pinanghihinaan ng loob at patuloy na lumalaban sa mga pagsubok na dumarating. Jasmine, salamat Kung wala ka, hindi ko na talaga alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng ito. Sabi ni Luis isang gabi habang sila ay nagkikwentuhan. Walang anuman yun Luis, ano ka ba? Alam mo naman na nandito lang ako para sa iyo. Magkaibigan tayo, di ba? At magtutulungan tayo hanggat kaya natin. Sagot ni Jasmine habang hinahawakan muli ang kamay ni Luis. Naging inspirasyon ni Luis ang mga salita ni Jasmine. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Ana at ang kaibigang si Jasmine. Sa kabila ng pagod at hirap, patuloy siyang lumalaban para sa kinabukasan nila. Isang araw habang nagtatrabaho si Luis sa kanilang grocery store, nakatanggap siya ng text sa kanyang cellphone. Agad niyang binuksan ang mensahe at nabasa na ito ay mula sa advisor na Ana sa eskwelahan. Mr. Valdez, nilalagnat po ang kapatid ninyo, kailangan niyo po siyang iuwi agad. Ito ang nakasulat sa mensahe. Labis ang gulat ni Luis dahil bihira lamang silang magkapatid na magkasakit. Pero kapag nangyari ito, madalas ay sobrang tindi. Agad siyang nagpaalam kay Mr. Gonzales na agad na nagtaas ng kilay. Sir, kailangan ko po talagang umuwi. May sakit po ang kapatid ko at kailangan kong sunduin siya sa eskwelahan. Pakiusap ni Luis. Luis, hindi pwede. Hindi mo ba nakikita ang dami mong trabaho dito? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang bawat oras dito sa store natin? Galit na tugon ni Ginoong Gonzales.
Pasensya na po sir pero kailangan ko talagang umalis. Wala nang ibang mag-aalaga sa kapatid ko. Patuloy na pagmamakaawa ni Luis. Okay fine. Pero ikakaltas ko sa sweldo mo ang araw na ito ha. Idedeklara kitang absent kahit kalahati na ng shift mo ang nagawa mo. Mariing sabi ni Mr. Gonzales. Salamat po sir, sige po pumapayag na ako. Sagot ni Luis na puno ng pasasalamat kahit alam niyang masakit sa bulsa ang magiging kaltas na ito. Agad na tumakbo si Luis patungo sa eskwelahan ni Ana. Pagdating niya roon, nakita niya ang kapatid na tila nang hihina sa loob ng klinik. Agad niyang niyakap si Ana at nagpasalamat sa advisor nito. Salamat po ma'am sa pag-aalaga kay Ana. Ako na po ang bahala, sabi ni Luis habang inaakay ang kapatid papunta sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay, agad na binalhan ni Luis ng gamot si Ana at pinahiga ito sa kanilang maliit na kama. Pinilit niyang maghanda ng mainit na sopas para sa kapatid at tinutukan ito ng pag-aalaga. Kuya, pasensya ka na, pinag-alala pa kita, sabi ni Ana habang nagpapahinga. Wala yun Ana, ang mahalaga ay gumaling ka agad, sagot ni Luis habang pinapahira ng bimpong noon ng kapatid. Kinabukasan bumalik si Luis sa trabaho kahit medyo puyat mula sa pag-aalaga kay Ana. Pagpasok niya, agad siyang nilapitan ni Jasmine na may bitbit na supot. Luis, narinig ko na may sakit si Ana. Hindi ko alam kung anong gamot ang kailangan niya kaya bumili ako ng iba't ibang klase. Sana makatulong to, sabi ni Jasmine habang iniaabot ang supot. Naku, salamat Jasmine, sobrang laki ng tulong na to. Hindi ko alam kung papaano kita pasasalamatan, sabi ni Luis ng puno ng pasasalamat. Habang nag-uusap sila, nakita ng ilang katrabaho nila ang pagbibigay ng supot kay Luis. Mabilis itong naging usap-usapan na naman. Nakita mo yun? Nagbigay yata ng regalo si Jasmine kay Luis. Ang landi talaga nila. Hindi naman yung karapat dapat gawin sa tindahan na to, bulong ni Carla kay Jenny. Oo nga no, parang nawawala na sila ng kahihiyan. Tapos tayo ang pinapagalitan Mr. Gonzales, sagot ni Jenny na may halong inggit. Hindi inaasahan ni Luis na maririnig ito ni Mr. Gonzales. Mabilis na naman siyang pinatawag sa opisina ng manager. Luis, ano ba talagang dahilan mo kahapon para umalis? Di ba ang sabi mo may sakit ang kapatid mo pero bakit parang hindi naman totoo ha? Tanong ni Ginoong Gonzales na puno ng galit. Totoo po sir, may sakit po talaga si Ana. Nagdala po si Jasmine ng gamot para sa kanya. Paliwanag ni Luis habang iniaabot ang supot na may halong gamot. Nang makita ni Mr. Gonzales ang laman ng supot, halatang napahiya ito. Hindi na ito nagsalita pa at agad na pinaalis si Luis sa kanyang opisina. Ang akala niya kasi ay binigyan ni Jasmine si Luis ng isang regalo kaya medyo nagsiselo siya. Okay Luis, bumalik ka na sa trabaho, sabi ni Ginoong Gonzales na halatang nahihiya sa kanyang mga naging akusasyon. Bumalik si Luis sa kanyang pwesto. Ramdam ang bigat ng mga pangyayari. Sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang hindi siya nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa kanya tulad ni Jasmine at patuloy siyang lalaban para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Salamat ulit Jasmine, hindi ko alam kung papaano na naman kita masusuklian ngayon, sabi ni Luis habang magkaharap sila sa kanilang break. Ano ka ba Luis, wala yun, basta't nandito lang ako. Magkaibigan tayo, magtutulungan tayo kahit anong mangyari, di ba? Sagot ni Jasmine na may ngiti sa kanyang mga labi. Pag-uwi ni Luis sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Ana na medyo gumaan na ang pakiramdam. Kuya, okay na ako, salamat sa pag-aalaga mo, sabi ni Ana habang niyayakap ang kapatid. Walang anuman Ana, lagi ako nandito para sa iyo, tugon ni Luis na may ngiti sa kanyang muka. Habang pinagmamasdan ng kapatid, ramdam ni Luis ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa at pagmamahalan. Alam niyang sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, handa siyang magpatuloy at lumaban para sa kinabukasan nila. Isang araw may mga bagong hire sa grocery store. Isa sa kanila ay si Erica. Isang dalagang tila palaging may inis sa muka. Sa una, walang lumalapit kay Erica dahil sa kanyang taray at tila palaging masamang pakikitungo sa mga lumalapit sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, napalapit ang loob ni Erica kina Luis at Jasmine. Napansin ni Erica na hindi siya pinapakailaman ng dalawa at tahimik lamang nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Isang tanghali habang sabay-sabay silang kumakain sa break room, tahimik na nakikinig si Erica sa mga kwentuhan ni Luis at Jasmine. Alam mo ba Luis, minsan naisip ko na dapat talagang magpahinga ka rin. Sobrang dami ng ginagawa mo, sabi ni Jasmine habang kumakain ng sandwich. Oo nga pero di ba kailangan talaga para kay Ana? Sagot ni Luis na may ngiti.
Tahimik lamang si Erica habang nakikinig. Madalang siyang mag-ambag ng kwento sa usapan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang naging bahagi ng kanilang grupo. Hindi siya masyadong nagsasalita pero ramdam ni Luis at Jasmine ang kanyang presensya at pag-aalala. Isang araw muling inutusan ng mga katrabaho nila si Luis na i-check ang storage room. Pagod na si Luis pero hindi siya makatanggi. Luis, pakicheck nga yung storage. Marami pang boxes na kailangan ayusin eh. Utos ni Tony na parang manager ng tindahan. Bakit hindi ikaw ang gumawa niyan, Tony? Hindi ba trabaho mo yan? Biglang tanong ni Erica na puno ng tapang sa boses. Aba, anong pakialam mo, Erica? Sinabi ko na kay Luis yan, kung gusto mo ikaw na lang gumawa. Sagot ni Tony na tila nagmamatapang. Alam mo, Tony, hindi tama yung ginagawa mo eh. Trabaho mo yan. Hindi mo dapat inaasa kay Luis. Sabi ni Erica habang tumatayo at hinahatak si Luis palabas ng tindahan. Nagulat si Luis sa ginawa ni Erica pero sumunod na rin siya. Pagdating nila sa labas, huminga ng malalim si Erica bago nagsalita. Luis, alam kong mabait ka pero huwag ka masyadong magpapagamit. Sasamantalahin ka ng mga tao dito. Sabi ni Erica habang nakatingin kay Luis. Salamat Erica, alam ko naman pero minsan kasi ang hirap tumanggi lalo na kung alam mong magagalit sila. Sagot ni Luis na tila nahihiya. Hindi mo kailangang palaging magpakatatag. Minsan kailangan mo ring ipaglaban ang sarili mo. Huwag kang magalala, nandito kami ni Jasmine para sa'yo. Sabi ni Erica na may halong ngiti. Sa kabila ng tapang ni Erica, naramdaman ni Luis ang tunay na malasakit ng dalaga. Mula noon, naging mas malapit pa ang kanilang samahan. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Pagbalik nila sa loob ng store, nagpatuloy si Luis sa kanyang trabaho. Ngunit ngayon ay may kaunting pagbabago. Naging mas aware siya sa kanyang mga limitasyon at natutong humindi sa mga hindi makatarungang utos ng iba niyang mga katrabaho. Kinabukasan, habang nag-aayos si Luis ng mga produkto sa shelf, lumapit si Jasmine na may bit-bit na kape. Luis, alam mo, narinig ko yung nangyari kahapon. Hanga ako kay Erica ha, ang tapang niya. Sabi ni Jasmine habang inaabot ang kape kay Luis. Oo nga Jasmine, di ko nga akalain na gagawin niyo yun para sa akin eh. Salamat talaga sa inyo. Tugon ni Luis na may ngiti. Walang anuman Luis, magkaibigan tayo di ba? At tulad ng sabi ni Erica, kailangan mo ring ipaglaban ang sarili mo. Sagot ni Jasmine na puno ng pagmamahal sa kaibigan. Sa mga susunod na araw, naging mas kampante si Luis sa kanyang trabaho. Alam niyang may mga kaibigan siyang handang umalalay sa kanya. Ang kanyang samahan kay Jasmine at Erica ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin ang bawat hamon sa kanyang buhay. Habang magkasamang nagbe-break sina Luis at Jasmine at Erica, nagiging mas masaya at makulay ang kanilang kwentuhan. Alam niyo, minsan talagang mahirap magtrabaho dito pero dahil sa inyo, mas nagiging magaan. Sabi ni Luis habang nakangiti sa kanyang mga kaibigan. Ganun talaga Luis, ang mahalaga hindi tayo nawawalan ng pag-asa at palaging may tumutulong sa atin. Yun naman ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kaibigan, di ba? Sagot ni Erica na ngayon ay mas bukas na at komportable nang makipag-usap sa kanilang dalawa. Sa patuloy na pagtibay ng samahan ni na Luis, Jasmine at Erica, lalo namang lumala ang selos ni Ginoong Gonzales. Hindi na niya itinatago ang kanyang pagkakasuklam kay Luis at mas lalo pa niyang pinapahirapan ng binata. Sa bawat araw, mas dumadami ang mga gawaing ipinapagawa ni Ginoong Gonzales kay Luis. Umaasa siyang magkamali ito upang magkaroon ng dahilan para sisantahin siya. Luis, tapusin mo agad ang pag-aayos ng mga bagong dating na stocks ha? At pagkatapos linisin mo ang buong stockroom. Utos ni Mr. Gonzales isang umaga na puno ng galit. Opo sir, tatapusin ko po agad. Sagot ni Luis na puno naman ng determinasyon. Sa tulong ni Jasmine at Erica, nagagawa ni Luis ang mga dagdag na trabaho. Hindi niya ito magagawa kung hindi dahil sa kanilang suporta at pagtutulungan. Jasmine, pwede bang ikaw muna dito sa cash register? Kailangan ko pang ayusin yung mga stock sa likod eh. Sabi ni Luis habang mabilis na kumakain ng lunch. O sige Luis, ako nang bahala dito. Bilisan mo lang ha at baka magalit na naman si Sir Gonzales. Sagot ni Jasmine na may halong pag-aalala. Luis, ako na rin ang mag-ayos ng ibang stocks. Doon sa unahan para mabawasan ang trabaho mo. Alok naman ni Erica habang naglalakad papunta sa stockroom. Naku, salamat Erica. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo eh. Sagot ni Luis na may ngiti. Sa bawat araw, nagiging mas mahigpit si Mr. Gonzales. Palagi niyang sinusuri ang trabaho ni Luis. Umaasang makakakita ng pagkakamali.
Isang hapon matapos magbilang ng pera sa cash register ni Luis, napansin niyang laging tama ang bilang ng pera. Bakit laging tugma ang sales at cash ni Luis? Sigurado akong may ginagawa na tong mali. Bulong ni Sir Gonzales sa sarili. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap niya, hindi nagpapadaig sa Luis. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag para kay Ana at sa kanyang mga kaibigan. Isang araw habang abala si Luis sa pag-aayos ng mga stocks, narinig niya ang boses ni Mr. Gonzales na galit na galit. Luis, bakit hindi ka patapos sa mga pinapagawa ko sa iyo ng klaseng empleyado ka? Napakakupad mo talaga eh. Sigaw ni Mr. Gonzales. Ay, pasensya na po sir. Kaumpisa ko lang po sa mga iba kong gawain eh, tatapusin ko naman po agad. Sagot ni Luis na pilit na nagpapakalma. Ano ba Mr. Gonzales, bakit palagi mo na lang pinag-iinitan si Luis? Biglang tanong ni Erica na hindi na nga napigilan pa ang sarili. Hindi ko naman gustong gawin to Erica. Sadyang ginagawa ko lang din ang trabaho ko. Tugon ni Mr. Gonzales na puno ng galit. Kung trabaho mo yan, bakit parang hindi pantay ang pagtrato mo sa mga empleyado? Sagot ni Erica na matapang. Huwag mo akong pangaralan Erica. Alam ko ang ginagawa ko. Maring sabi ni Mr. Gonzales bago tumalikod. Patuloy na nagtrabaho si Luis kahit ramdam na niya ang pagod at bigat ng kanyang mga gawain. Alam niyang kailangan niyang magpursige upang mapanatili ang kanyang trabaho at maitaguyod si Ana. Kuya, bakit parang mas pagod ka na naman ngayon? Mas pagod ka ngayon tignan kaysa dati. Tanong ni Ana isang gabi habang nag-aayos sila ng kanilang hapunan. Marami lang talaga akong trabaho Ana pero kaya ko to. Para sa'yo. Sagot ni Luis habang iningitian ng kapatid. Habang patuloy naman ang plano ni Mr. Gonzales na masisante si Luis, hindi niya maiwasan ang ini sa bawat tagumpay ng binata. Isang araw nagdesisyon siyang magbigay ng imposible at napakadaming gawain sa binata. Luis, bukas kailangan mong tapusin ang lahat ng pag-aayos sa stockroom. Paglilinis sa mga shelves at siguraduhin mo rin sa kaparehang araw, tama ang bilang ng pera sa cash register. At tandaan mo hindi ka pwedeng magkamali kahit konti. Utos ni Ginoong Gonzales na tila nagbabanta. Yes sir, tatapusin ko po lahat. Sagot ni Luis na puno ng determinasyon. Kinabukasan nagsimula na si Luis sa kanyang mga gawain. Muli sa tulong ni Jasmine at Erica, unti-unti niyang natapos ang bawat gawain na inuutos ni Mr. Gonzales. Hindi naging madali ang lahat pero sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang malampasan ang bawat hamon. Kuya, ang tapang mo talaga. Huwag kang susuko sabi ni Ana isang gabi habang sila'y nagkakantuhan. Hindi ako susuko Ana, para sa'yo gagawin ko ang lahat. Sagot naman ni Luis na puno ng pagmamahal sa kanyang kapatid. Sa mga darating pang araw, alam ni Luis na parami pa siyang haharapin na pagsubok. Ngunit sa tulong ni Jasmine at Erica, handa siyang harapin ang bawat hamon. Isang araw habang busy ang kanilang grocery store dahil sa sale, abala naman si Luis sa pag-aasikaso ng mga customer sa kanyang cash register. Maraming tao ang nagmamadali at tila hindi na magkanda-ugaga sa kanilang pamimili. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Luis ang isang matandang babae na tila hirap na hirap sa pagdala ng kanyang cart na puno ng mga paninda. Naalala ni Luis ang kanyang lola sa matanda. Napansin niyang walang tumutulong dito kahit ng mga trabahador na nag-aayos ng mga shelves ay hindi man lang pinapansin ang ginang. Nang makita ni Luis na pilit na inaabot ng lola ang isang bagay sa mataas na bahagi ng shelf, agad siyang nakiusap kay Erica. Erica, pabantay muna dito sa cash register. Kailan ko kasing tulungan yung matanda. Sabi ni Luis na puno ng pag-aalala. Sigurado ka ba Luis? Alam mo namang baka gamitin ito ni Mr. Gonzales para pag-initan ka na naman ulit. Tanong ni Erica na halatang pag-aalala sa boses. Alam ko Erica pero kailangan niya ng tulong Hindi ko kayang baliwalain lang to. Sagot ni Luis na may determinasyon sa kanyang mga mata. Ngumiti lamang si Erica na naiintindihan ng kabutihan ng kaibigan. O sige ako nang bahala dito pero mag-ingat ka. Agad na nalapitan ni Luis ang matanda at inalok ng tulong. Nay, mukhang mabigat na po ang dala niyo Tulungan ko na po kayo. Sabi ni Luis habang inaabot ang kamay ng ginang upang alalayan ito. Ay, maraming salamat iho. Mahirap na talaga para sa akin ang ganitong mga gawain Sagot ng matanda na may halong pasasalamat sa kanyang mga mata. Sinamahan ni Luis ang matanda sa pagkuha ng mga kailangan nito. Ginabayan sa mga pasikot-sikot ng store at tinulungan hanggang sa linya ng mga customer. Heto po nanay, nakompleto na natin ang lahat ng kailangan nyo. Sumabay na po kayo sa linya
Sabi ni Luis habang inaayos ang mga pinamili ng ginang sa cart. Salamat iho, napakabuti mo namang bata. Tugon ng matanda na may ngiti sa kanyang labi. Nang makarating sila sa linya, nagpaalam na si Luis at nagbabalak ng bumalik sa kanyang cash register. Ngunit bago pa siya makalayo, isang pamilyar na boses ang sumigaw sa kanya. Luis, ano sa tingin mo ang ginagawa mo ha? Sigaw ni Ginoong Gonzales na puno ng galit. Sir, tinulungan ko lang po ang matanda. Hirap na po kasi siya. Paliwanag ni Luis na may halong kaba. Sumunod ka sa akin, pumunta tayo pusina ngayon din. Utos ni Mr. Gonzales na hindi na naghintay ng sagot at agad na naglakad papunta sa kanyang opisina. Sinundan ni Luis si Mr. Gonzales papunta sa opisina. Pagkapasok nila, agad siyang sinigawan ng manager. Ano sa tingin mo ginagawa mo, Luis ha? Ano ba iniisip mo? Bakit mo iniiwan ang trabaho mo para tulungan ng isang matanda? Galit na tanong ni Mr. Gonzales. Pasensya na po sir, hindi ko po kayang baliwalain lang ang nakita ko. Kailangan niya po ng tulong. Paliwanag ni Luis na pilit na nagpapakumbaba. Hindi mo trabaho ang magpakabayani dito, Luis. Dahil sa ginawa mo, bumagal ang serbisyo sa tindahan, wala kang konsiderasyon. Sigaw ni Mr. Gonzales na puno ng galit. Sinesesante na kita, Luis. Hindi kita kailangan dito, tandaan mo. Walang kwenta kang empleyado. Dagdag pa ni Gonzales na tila nagtagumpay na sa kanyang plano. Sige sir, pero nagsisimula pa lang sumagot si Luis nang biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Pumasok ang matandang babae na tinulungan ni Luis kanina. Pasensya na, pero kailangan kong sabihin na walang kasalanan ng binata na ito. Tinulungan niya lang naman ako. Sabi ng matanda na puno ng dignidad. Hindi niya ho kailangan kayong tulungan. May trabaho po yung si Luis dito at ang ginawa niya ay nagdulot ng pag-aantala sa bintahan ng tindahan namin. Sagot ni Mr. Gonzales na puno ng galit habang dinuduro si Luis. Kung matanda na kayo, magpasama kayo sa iba o di kayo mag-utos na lang. Hindi trabaho ng mga empleyado namin rito na alalayan pa kayo. Dagdag pa ni Mr. Gonzales na tila wala ng respetong natitira pa sa kanyang katawan. Tumingin ng diretsahan ng matanda kay Mr. Gonzales. May tanong ako sa iyo. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng mall na ito? Tanong ng matanda. Oo, alam ko. Si Teresita Ong ang may-ari ng mall nito. Ano naman ngayon? Sagot ni Mr. Gonzales na may halong pagmamayabang. Buti at alam mo ang pangalan ko. Sagot ng matanda na ikinagulat ni Mr. Gonzales. Namutla si Mr. Gonzales at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kayo po si Mrs. Teresita Ong? Nauutal na tanong niya na puno ng kaba. Oo, ako nga. At ngayon, gusto ko munang umuwi ka, Luis. Kakausapin ko muna itong si Mr. Gonzales. Sabi ng matanda na puno ng otoridad. Luis, bumalik ka na lang muna bukas sa tamang oras ng trabaho mo. Dagdag ni Mrs. Teresita na puno ng malasakit. Gulat na gulat si Luis sa mga pangyayari. Salamat po ma'am, babalik po ako bukas. Sagot niya na may halong pag-aalala at pasasalamat. Umuwi si Luis na puno ng pag-iisip kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya akalain na ang matandang tinulungan niya ay siya palang may-ari ng mall. Habang pauwi, iniisip niya ang lahat ng mga pangyayari at nag-e-expect sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na araw. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Ana na puno ng pag-alala. Kuya, ano nangyari? Bakit napaaga ka ng uwi? Tanong ni Ana. May nangyari sa trabaho, Ana eh. Pero mukhang ayos lang naman. Kailangan ko lang bumalik bukas. Sagot ni Luis na pilit na pinapakalma ang kapatid. Basta, nandito lang ako kuya ha. Kaya mo yan, sabi ni Ana, habang niyayakap ang kapatid. Sa gabi ngayon, natulog si Luis ng puno ng pag-aalala, ngunit may konting pag-asa. Alam niyang bukas, maaaring magbago ang lahat. Kinabukasan, alalang-alala si Luis habang naghahanda ng agahan para sa kanilang magkapatid. Tulala siya habang nagluluto ng tuyo. Iniisip ang mga maaaring mangyari sa trabaho ngayong araw. Halos hindi niya napansin na muntik ng masunog ang kanyang niluluto. Kuya, nag-iisip ka na naman ng malalim. Halos masunog na yung tuyo mo. Sigaw ni Ana habang agaw pansin sa ginagawa ng kapatid. Pasensya na Ana, marami lang talaga akong iniisip. Sagot ni Luis habang mabilis na inaayos ang niluluto niya. Alam kong kinakabahan ka pero tandaan mo kuya, nandito lang naman ako, kaya mo yan. Sabi ni Ana na puno ng pag-aalala at pagmamahal.
Pagkatapos ng agahan, mabilis na naghanda si Luis papunta sa trabaho. Habang naglalakad siya papunta sa grocery store, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga hakbang. Iniisip niya kung ano ang mangyayari matapos ang insidenteng nangyari kahapon. Pagdating niya sa trabaho, napansin niyang nagsasama-sama ang kanyang mga katrabaho sa isang sulok. Agad niyang nilapitan sila Erica at Jasmine na kasama sa grupo. Bakit parang lahat tayo nagkakatipon dito? Tanong ni Luis na may halong kaba. Luis, may a-announce daw ang may-ari ng mall. Nandito na siya. Sagot ni Jasmine habang tinitignan ang direksyon ng grupo. Nakita ni Luis sa harapan ng grupo si Teresita Ong, ang matanda na tinulungan niya kahapon. Katabi nito si Mr. Gonzales na nakayuko at halatang malungkot ang itsura. Nagsalita si Ginang Teresita. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Teresita Ong, ang may-ari ng buong mall na ito. Kahapon, nagdesisyon akong mamili dito bilang isang ordinaryong customer. Sa aking pagpunta, napansin ko ang hindi magandang serbisyo na meron ang store na ito. Walang tumutulong sa mga customer at tila abala lamang sa kanilang mga gawain. Ang mas masaklap pa, nang may tumulong sa akin. Pinagalitan pa ito ng manager ng tindahan at binalak na sesantehin. Nagtinginan ng mga empleyado sa isa't isa. Nagulat sa narinig. Patuloy naman si Ginang Teresita. Dahil sa kadismayahan ko sa nakita ko, ipapasisante ko si Mr. Gonzales at papalitan siya ng mas matinong tao. Hindi pa napagdidesisyonan kung sino ang papalit. Kaya't ngayong araw, magpapatuloy na lang muna kayo sa inyong mga trabaho. Agad na sumilay ang kaba at saya sa mga mukha ng mga empleyado. Hindi makapaniwala si Luis sa narinig. Pinahingi ng tawad ni Teresita Ong si Mr. Gonzales sa harapan ng lahat at pati na rin sa harapan ni Luis na kanyang minaltrato. Mr. Gonzales, humingi ka na ng tawad kay Luis at sa mga empleyado dito. Maring sabi ni Teresita. Nakayuko at halatang nahihiya, nagsalita si Mr. Gonzales. Luis, mga kasama, patawarin niyo ako sa aking mga naging pagkakamali. Lalo ka na Luis, pasensya ka na sa mga nagawa ko sa iyo. Makikita sa mukha ni Mr. Gonzales ang galit at pagkapahiya. Tumango si Luis na nagpapakita ng kanyang pag-unawa at kababaang loob. Salamat po ma'am at Mr. Gonzales, naiintindihan ko naman po ang sitwasyon. Sabi ni Luis na puno ng pagpapakumbaba. Matapos ang announcement, bumalik na ang mga empleyado sa kanilang trabaho. Ramdam ang pagbabago sa kanilang paligid. Naging mas magaan at puno ng pag-asa ang kanilang araw. Nilapitan ni Erica si Luis habang abala ito sa pag-aayos ng mga produkto. Luis, grabe yung nangyari kanina. Di ko akalain na mangyayari yun. Sabi ni Erica habang nag-aayos ng mga lata. Di ko nga rin naasahan Erica eh. Pero sobrang nagpapasalamat talaga ako kay Ginang Teresita. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na akong trabaho ngayon. Sagot ni Luis na may ngiti. Luis, ang tapang mo kanina, saludo ako sa'yo. Sabi naman ni Jasmine habang nag-aayos din ng mga paninda. Salamat Jasmine. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito pero kailangan lang natin magpatuloy. Tugon ni Luis habang inaayos ang mga shelves. Habang nagtatrabaho, napansin ni Luis na mas naging masigla ang kanilang mga katrabaho. Wala na ang takot at kaba na dala ni Mr. Gonzales. Mas naging maayos ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araw, lumapit si Luis kay Mrs. Teresita Ong upang magpasalamat. Ma'am, gusto ko lang po sabihin na sobrang salamat po sa lahat ng ginawa niyo po para sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko talaga kung wala po kayo. Kailangan ko po kasi talaga itong trabaho na to. Sabi ni Luis na puno ng pasasalamat. Walang anuman Luis. Nakita ko ang kabutihan mo kahapon at alam kong hindi mo nararapat na tratuhin ng ganon. Magsumikap ka lang at siguradong malayo ang mararating mo. Sagot ni Ginang Teresita na may ngiti. Pag-uwi naman ni Luis ay agad siyang sinalubong ni Ana na may halong pag-aalala at excitement. Kuya, kamusta ang araw mo? Anong nangyari? Ana, napakabuti ng araw ko. Nalaman ni Ma'am Teresita yung may-ari ng mall. Ang ginawa ng manager namin kaya siya nang nagsabi na hindi na daw ako sasantihin. Sagot ni Luis habang niyayakap ang kapatid. Talaga kuya, magandang balita nga yan. Sabi ni Ana na halos maiyak na rin sa tuwa. Oo Ana, napakabait ni Ginang Teresita.
Kaya kailangan ko pang magsumika para masigurong hindi ako magkulang. Sabi ni Luis na puno ng determinasyon. Sa gabi ngayon natulog si Luis na puno ng pag-asa at galak. Alam niyang sa tulong ng kanyang mga kaibigan at sa kabutihan ng mga taong nasa paligid niya, kakayanin niyang harapin ang lahat ng pagsubok na darating. Kinabukasan naging usap-usapan sa kanyang trabaho kung sino ang papalit kay Mr. Gonzales. May ilang mga haka-haka at nag-akala na sila ang maaaring mapromote. Ngunit nang may nagsabi na posibleng si Luis ang mapili, marami ang sumang-ayon dahil sa kasipagan ng binata. Subalit, may ilan din naman ang nagalit at nainggit. So Luis, siya ba talaga yung papalit kay Mr. Gonzales? Aba, bida-bida lang yan at sip-sip sa may-ari ng mall. Bulong ni Carla kay Jenny habang nag-aayos ng mga produkto. Oo nga, baka alam niya ang itsura ni Mrs. Teresita Ong kaya't tinulungan niya lang yung nakaraang araw para makasip-sip eh. Sagot ni Jenny na may halong inggit. Nang marinig ito ni Luis, napansin niyang sasabihin pa lamang ni Jasmine na wag itong pansinin pero nagpasya na siyang magsalita. Hindi totoo yan. Simula ni Luis, puno ng determinasyon. Imposibleng ako ang mapili dahil wala akong kahit na anong degree sa kolehiyo. At bukod dun, kakaunti pa lamang naman ang aking karanasan sa trabahong ito. Naging tahimik ang paligid matapos magsalita si Luis. Napahiya ang mga nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Ngumiti si Erica sa pagtatanggol ni Luis sa kanyang sarili. At proud naman si Jasmine sa nagawa ng binata. Luis, tama yan. Huwag mong hayaan na apihin ka nila, sabi ni Erica habang tinatapik ang balikat ni Luis. Salamat Erica. Dahil sa iyo natutunan kong hindi dapat na manahimik lang. Sagot ni Luis na puno ng tapang. Pero kahit pinagtanggol niya ang kanyang sarili, nanatili pa rin naman ang kanyang mapagkumbaba. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Ginang Teresita. Sinabi nito na matapos niyang aralin ng mga kwalifikasyon ng mga tauhan, wala siyang nakita na may sapat na kakayanan para maayos na i-manage ang grocery store. Dahil dito, nag-imbita siya ng isang tao mula sa ibang branch para mag-handle rito. Good morning everyone. Gusto kong ipakilala sa inyo ang bagong manager ng tindahan, si Miss Linda Reyes. Siya ay may mahigit 2 dekada ng karanasan sa pamamahala ng mga grocery stores. Anunsyo ni Teresita Ong. Pumasok si Miss Linda, isang babae na nasa 40 taong gulang na. Istrikto ang itsura nito pero may halong kabaitan sa kanyang mga mata. Magandang umaga sa inyong lahat. Asahan ninyo na magiging mahigpit ako sa trabaho pero magiging pantay-pantay ang trato ko sa inyo. Wika ni Miss Linda na may determinasyon. Sa pagtatrabaho ni Miss Linda, mabilis niyang iniayos ang kailangan sa tindahan. Sinigurado niyang gagawin ng bawat empleyado ang kanilang trabaho ng maayos at walang ipapasa sa iba, tulad ng kanilang nakagawian. Luis, siguraduhin mong tama ang pag-aayos ng mga produkto. Alam kong kaya mo yan, sabi ni Miss Linda habang nililibot ang tindahan. Opo ma'am, gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko. Sagot naman ni Luis na puno ng paggalang. Mas naging maayos nga ang grocery store sa ilalim ng pamamahala ni Miss Linda. Dahil sa kanyang sistema, hindi na napapagod si Luis ng sobra. Naging mas organisado ang lahat ng gawain at empleyado ay naging mas produktibo. Isang weekend, walang trabaho si Luis kaya naisipan niyang lumabas kasama ang kapatid niyang si Ana. Nagpunta sila sa isang fast food chain para kumain. Kuya, salamat sa paglabas natin. Ang saya ko talaga, sabi ni Ana habang masayang kumakain ng fries. Wala nga naman Ana, deserve mo naman yan. Ang bait-bait mo kayang kapatid. Sagot ni Luis na may ngiti. Habang kumakain sila, napansin ni Luis na nagtatrabaho roon si Ginoong Gonzales bilang cashier. Napansin ni Mr. Gonzales sa Luis at nagkatinginan sila. Nginitian lang ito ni Luis at kahit pilit ay binalik ni Mr. Gonzales ang ngiti. Kuya, siya ba yung kunikwento mong boss mo dati? Tanong ni Ana na may halong pagtataka. Oo Ana, siya nga. Mukhang may bagong trabaho na siya dito. Sagot ni Luis na may kaunting lungkot sa boses. Nagkaayos na ba kayo kuya? Tanong ni Ana na puno ng pag-aalala. Sa tingin ko Ana, alam ko naman na mahirap ang pinagdadaanan niya pero sana ay matuto siya sa mga pagkakamali niya. Tugon ni Luis na puno ng pag-asa. Sa bagong simula ng kanyang buhay, mas lalong naging determinado si Luis na pagbutihin ang kanyang trabaho. Nagpatuloy ang maayos na pagtatrabaho ni Luis at sa bawat araw ay lalong napapabuti ang kanilang buhay.
Hindi nagtagal, dumating ang araw ng graduation ni Ana. Top student ang dalaga at hindi may paliwanag ni Luis ang kanyang saya at pagmamalaki sa kapatid. Kahit na dapat ay may pasok siya noong araw na iyon, nagpaalam siya kay Ma'am Linda na dadalo siya sa graduation ni Ana. Ma'am, pwede po ba akong magpaalam? Graduation na po kasi ni Ana sa Friday at gusto ko pong makadalo. Sabi ni Luis habang nasa opisina ng kanyang boss. Ngumiti naman si Linda at tumango. Siyempre naman Luis, karapat dapat kang makadalo sa graduation ng kapatid mo. Ibigay ko na lamang ang araw na yun sa'yo. I-congrats mo na lang ako sa kapatid mo ha, pasabi. Sabi ni Miss Linda na may halong pag-aalaga. Maraming salamat po ma'am, hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ni Luis na puno ng pasasalamat. Bago ang araw ng graduation, ay nagbigay rin ng regalo sina Erica at Jasmine para kay Ana. Luis, ito ang regalo namin para kay Ana. Sana magustuhan niya. Sabi ni Jasmine habang inaabot ang maliit na kahon na may ribbon. Naku, nag-abala pa kayo. Salamat ha. Napakabait niyo talagang kaibigan. Sabi ni Luis habang niyayakap ang mga kaibigan. Dumating na ang pinakahinihintay na araw. Nakaayos si Ana ng kanyang toga at si Luis naman ay nakasuot ng pinakamagandang damit na meron siya. Sa buong seremonya, hindi maalis ang ngiti ni Luis habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid. Nang tawagin na si Ana para tanggapin ang kanyang diploma bilang top student, sumama si Luis sa entablado upang ipagmalaki ang kapatid. Nakangiti si Ana habang tinatanggap ang kanyang diploma mula sa punong guro. Congratulations Ana, top student ka pa. Sabi ni Luis habang niyayakap ang kapatid. Salamat kuya, hindi ko naman ito magagawa kung hindi dahil sa iyo eh. Sagot ni Ana na may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Matapos ang seremonya, napagdesisyonan nilang kumain sa labas upang ipagdiwang ang tagumpay ni Ana. Sa pagkakataong iyon, pumili sila ng isang maayos na restaurant. Kuya, mukhang mahal dito ha. Baka masyadong magastos. Sabi ni Ana na may halong pag-aalala. Huwag kang mag-alala kapatid. Ang mahalaga, masaya ka. Si kuya nang bahala sa araw mo. Sagot ni Luis habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Habang kumakain sila, ramdam ni Luis ang saya at pag-asa sa puso niya. Alam niyang lahat ng pagod at sakripisyo niya sa wakas ay nagbunga ng maganda, na puno ng tawanan at kwentuhan ng kanilang hapunan. At sa bawat sandali, lalong tumibay ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Kuya, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pangako sa iyo to kuya. Gagawin ko ang lahat para makatulong din sa iyo. Sabi ni Ana habang hawak ang kamay ng kanyang kuya. Walang anuman Ana. Ikaw ang inspirasyon ko, alam mo ba? Basta't magkasama tayo, kaya natin ang lahat ng pagsubok. Sagot ni Luis na puno ng pagmamahal. Sa pagtatapos ng araw, umuwi sila ng may ngiti sa kanilang mga labi at puso. Lumipas pa ang mga taon at patuloy na nagtrabaho si Luis sa grocery store. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang buhay, nanatili ang kanilang pagkakaibigan. Nang gumraduate si Jasmine sa kanyang kurso na accountancy, ay tumigil na ito sa pagtatrabaho sa tindahan. Ngunit patuloy pa rin silang nagkikita ng kanyang mga kaibigan. Si Erica naman ay nagtatrabaho pa rin sa parehong mall. Ngunit ngayon ay isa na siyang manager ng isang clothing store na malapit lang sa grocery store na dati niyang pinagtatrabahuan. Isang araw nagkita-kita sina Luis, Jasmine at Erica sa isang cafe. Habang nagkakape at nagkakantuhan, napunta ang usapan sa mga pangarap ni Luis. Luis, ikaw ba may bala ka pa bang mag-aral ulit? Tanong ni Jasmine habang hinihigop ang kanyang kape. Oo nga. Naalala ko kasi dati, di ba sinabi mo na pangarap mo rin na makapagtapos ng pag-aaral? Dagdag pa ni Erica na ngayon ay may kasama ng ngiti. Tumango si Luis at ngumiti. Oo, pangarap ko pa rin naman yun pero sa ngayon gusto ko munang siguraduhin makakatapos si Ana. Pagkatapos nun, saka ko na pagtutuunan ng pansin ang sarili kong pangarap. Hays, napakasipag at ang bait mo talagang Kuya Luis. Pero basta, siguraduhin mo lang na hindi mo magagawang makalimutan ang sarili mong pangarap ha. Sabi ni Jasmine na may halong pag-aalala. Salamat Jasmine. Alam kong balang araw makakapagtapos din ako pero sa ngayon, mas mahalaga muna ang kapatid ko. Sagot ni Luis na puno ng determinasyon. Habang nag-uusap pa sila, napansin ni Luis na may pagbabago na sa buhay nila. Si Erica may nobyo na at masaya ito sa kanyang bagong relasyon. Masaya na rin si Jasmine sa kanyang trabaho bilang accountant. Alam mo Luis, alaki na ng pinagbago ng buhay natin. Dati nagkakapi lang tayo para maglabas ng sama ng loob sa trabaho.
Pero ngayon, ang saya-saya na ng mga kwentuhan natin. Sabi ni Erica habang humahawak sa kamay ng kanyang nobyo. Oo nga Erica, ang dami na talagang nagbago pero kahit anong mangyari, nandito pa rin tayo para sa isa't isa. Sagot naman ni Luis ng may ngiti habang nakatingin kay Erica at sa boyfriend nito. Basta Luis, kahit ano pa man ang mangyari, suportado ka namin ni Erica. Kung gusto mong mag-aral ulit, nandito lang kami para tulungan ka. Sabi ni Jasmine habang nakangiti. Ay, salamat talaga sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako magtatagumpay kung wala kayo. Sagot ni Luis na puno ng pasasalamat. Sa paglipas ng panahon, patuloy na pinagsikapan ni Luis na maitaguyod si Ana. Nang makapagtapos na si Ana ng kolehiyo, nagkaroon siya ng magandang trabaho bilang isang guro. Puno ng pasasalamat si Ana sa kanyang kuya. Kuya, sa wakas nakapagtapos na ako. Salamat talaga sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Sabi ni Ana habang yakap-yakap si Luis. Wala nga naman yun Ana. Basta't masaya ka. Masaya rin ako para sa iyo. Sagot ni Luis na may luha ng kaligayahan. Ngayon natapos na si Ana sa kanyang pag-aaral, nagdesisyon na si Luis na tumarin ang kanyang sariling pangarap. Nagsimula siyang mag-aral muli habang nagtatrabaho sa grocery store. Sa tulong ni Jasmine at Erica, nakahanap siya ng tamang kurso na bagay sa kanya. Luis, ito yung mga kurso na sa tingin ko ay swak sa'yo. Pumili ka na lang kung alin ang gusto mo. Sabi ni Erica habang pinapakita ang listahan ng mga kurso. Salamat Erica, napakabait mo talaga. Pipiliin ko na lang siguro itong business administration. Parang bagay sa akin, ang ganda ng pangalan eh. Sagot ni Luis na puno ng pag-asa. Habang nag-aaral si Luis, patuloy siyang sinusuportahan ni Jasmine at Erica. Hindi nila hinahayaang mawala ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng pagiging abala sa kanilang mga buhay. Lumipas ang mga taon at sa wakas, gumraduate din si Luis sa kanyang kurso na Business Administration. Sa araw ng kanyang graduation, ramdam ni Luis ang kaba at saya habang nakaupo kasama ang iba pang magtatapos. Habang naglalakad papunta sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, hindi niya mapigilan ng ngumiti nang makita sa audience si Ana, Jasmine at Erica nang magkakasama. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa sa lahat ay nang makita niyang katabi nila si Teresita Ong, ang may-ari ng mall. Matapos ang seremonya, agad na nilapitan ni Luis ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ana, Jasmine, Erica, nandito kayo. At Ma'am Teresita, hindi ko po inaasahan na darating kayo. Sabi ni Luis na puno ng tuwa. Luis, hindi na namin papalampasin ang araw na ito. Proud na proud kami sa iyo, sabi ni Ana habang niyayakap ang kuya niya. Congratulations Luis, alam namin kayang-kaya mo yan. Dagdag naman ni Jasmine na may malaking ngiti. Ang sipag mo talaga Luis, karapat dapat ka sa lahat ng tagumpay na ito. Sabi ni Erica na puno ng pagmamalaki. Ngumiti naman ang matandang si Teresita at lumapit kay Luis. Luis, napakasipag mo. At alam kong pinaghirapan mo ang lahat ng ito. Bilang pasasalamat sa iyong kabutihan at kasipagan, gusto kitang bigyan ng isang espesyal na regalo. Sabi ni Teresita. Nagulat si Luis at napatingin sa matanda. Ano po yun Ma'am Teresita? Gusto kitang alokin ng posisyon bilang manager ng grocery store. Alam kong deserve mo ito at magagawa mo ng maayos ang trabaho. Sabi ni Teresita ng may ngiti. Hindi naman makapaniwala si Luis sa narinig. Talaga po ba ma'am? Naku, maraming salamat po. Tatanggapin ko po yan ng buong puso. Sagot ni Luis na halos maluwa sa tuwa. Mabuhay ka Luis, deserve mo yan. Sigaw ng kanyang mga kaibigan habang niyakap naman ni Ana ang kuya niya. Luis, sobrang proud kami sa iyo. Alam naming magiging magaling kang manager sa wakas. Sabi ni Jasmine habang niyakap si Luis. Luis, alam naming kaya mong gawin ng lahat ng yan. Nandito lang kami para suportahan ka ha. Dagdag pa ni Erica na may malaking ngiti. Sa araw na iyon na puno ng saya at pagmamalaki ang puso ni Luis. Alam niyang nagbunga ang lahat ng kanyang pagsisikap at sakripisyo. Sa bagong kabanata ng kanyang buhay, handa siyang harapin ang mga bagong hamon bilang manager ng grocery store. Nang magsimula si Luis bilang manager, agad niyang ipinakita ang kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Sa tulong ni Jasmine at Erica at ng kanyang kapatid na si Ana, naging maayos ang kanyang pamumuno sa grocery store. Luis, napakagaling mong manager. Ang dami mo na kagad na ayos dito sa grocery store. Sabi ni Mrs. Linda, ang dating manager na ngayon ay nagretiro na, nakasalukuyang bumibili sa tindahan. Naku, salamat po Ma'am Linda.
Hindi ko po magagawa ito kundi dahil sa mga natutunan ko sa inyo dati. Sagot naman ni Luis na may ngiti. Sa paglipas ng panahon, mas naging matagumpay ang grocery store dahil sa mahusay na pamumuno ni Luis. Ang kanyang mga empleyado ay naging mas masaya at mas produktibo dahil sa pantay-pantay na trato at magandang pamamalakad. Luis, napakaganda ng mga trabaho mo dito sa grocery. Ang saya-saya ng mga empleyado, sabi ni Jasmine isang araw habang binibisita niya ang tindahan. Salamat, Jasmine. Gusto ko lang lahat tayo ay masaya at nagtutulungan. Sagot ni Luis na puno ng pagmamalaki. Isang gabi habang nagkwekwentuhan sila sa bahay, napag-usapan ng magkapatid ang kanilang mga plano sa inaharap. Kuya, anong plano mo ngayon na manager ka na sa grocery store? Tanong ni Ana habang nag-aayos ng mesa. Gusto ko pang mas pagandahin ng tindahan. Gusto ko mas maraming taong matulungan at mas maging masaya ang lahat ng empleyado. Sagot ni Luis na puno ng determinasyon. Sa bawat araw, patuloy na nagsusumikap si Luis na pagbutihin ang kanyang trabaho at abutin ang kanyang mga pangarap. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, alam niyang kakayanin niya ang lahat ng ito. Ilang araw pa nga ang lumipas mula nang maging opisyal na manager sa Luis ng grocery store, nagpasya siyang bisitahin ang puntod ng kanyang lola kasama ang kapatid na si Ana. Nais niyang magpasalamat at ikwento ang lahat ng naganap sa kanilang buhay mula noong pumanaw ito. Dumaan muna sila sa isang flower shop at bumili ng bulaklak para sa kanilang lola. Habang naglalakad patungo sa puntod, ramdam ni Luis ang halo-halong emosyon. Tuwa, lungkot at pasasalamat. Nang makarating sila sa puntod, inayos ni Luis ang mga bulaklak at lumuhod sa harap ng lapida. Lola, nandito na po kami. Simula ni Luis habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mata. Sumabay si Ana sa kanyang kuya. Hawak-hawak ang kamay nito. Lola, ang dami pong nangyari simula nung nawala kayo. Gusto lang naming magpasalamat sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa amin. Sabi ni Ana na may luha na rin sa mga mata. Huminga ng malalim si Luis at nagsimulang magkwento. Lola, gumraduate na po ako. Hindi ko po inaasahan na makakapagtapos pa po ako ng pag-aaral. Pero sa tulong po ng mga kaibigan ko at ni Ana, nagawa ko po. Manager na po ako ngayon ng grocery store. Ang tindahan kung saan po ako nagtatrabaho. Tumigil siya sandali at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Si Ana naman po nakapagtapos na rin. Isa na po siyang guro ngayon. Alam ko pong proud na proud po kayo sa kanya. Kuya, sabihin mo kay Lola kung paano tayo natulungan ni Ma'am Teresita. Sabi ni Ana habang nakatingin sa lapida ng kanilang lola. Ay, oo nga pala Lola. May nakilala po ko. Si Ma'am Teresita, ang may-ari po ng mall. Tinulungan niya po ako nung may mga pagsubok po sa trabaho. Napakabait niya po. Hindi ko po inaasahan na magkakaroon po ako ng ganitong pagkakataon. Patuloy ni Luis na puno ng pasasalamat. Lola, lahat ng ito ay dahil po sa inyo. Hindi namin po mararating ito kundi dahil sa inyong pag-aaruga at pagmamahal sa amin noon. Alam kong kahit nasaan man kayo ngayon, patuloy niyo kaming ginagabayan. Sabi ni Luis na ngayon ay umiiyak na. Salamat po Lola, salamat po sa lahat. Hindi po namin kayo makakalimutan. Dagdag naman ni Ana habang yakap-yakap ang kanyang kuya. Tumingala si Luis at naramdaman niya ang init ng araw. Para bang yakap ng kanyang lola ang kanyang nararamdaman. Lola, pinapangako ko po na patuloy kaming magsusumikap ni Ana. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para maging masaya at matupad ang aming mga pangarap. Habang nakaupo sila sa tabi ng puntod, ramdam nila ang presensya ng kanilang lola. Alam nilang kahit wala na ito sa kanilang piling, ang kanyang pagmamahal at aral ay mananatili sa kanilang mga puso. Kuya, sa tingin mo, proud ba si Lola sa atin? Tanong ni Ana habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Oo Ana, alam kong proud na proud si Lola sa atin. Lahat ng sakripisyo niya ay nagbunga, tignan mo naman. At hindi tayo susuko para sa kanya. Sagot ni Luis na puno ng determinasyon. Magkasabay silang tumingala sa kalangitan at taimtim na inisip na pinapanood sila ng kanilang lola sa mga panahon na iyon na laging nagmamasid at gumagabay sa kanila sa buhay. Sa bawat takbang na kanilang ginawa mula noong araw na iyon, palaging nasa isip at puso nila ang kanilang lola. Ang kanyang mga aral at pagmamahal ang nagsilbing gabay at inspirasyon sa kanilang buhay. Nagpasya sila, Luis at Ana, na ipagpatuloy ang kanilang tradisyon ng pagbisita sa puntod ng kanilang lola tuwing may mahahalagang okasyon sa kanilang buhay. Alam nilang sa ganitong paraan,
patuloy nilang may papakita ang kanilang pagmamahal at pasasalamat sa matandang nag-aruga sa kanila.